Hey! Ayan. We are live tonight. So, ayan, good evening sa bawat isa. So, hinihintay na natin yung ating mga kapatid tonight. Ayan. Ang ating mga kapatid dyan. Ayan. Let's go! Hinihintay ko ang mga ating mga kapatid for the viewers. Let's go. Ayan. Ayan, let's have good evening. I am so excited sa gagawin ng Lord tonight. Ayan. Sa message ng Panginoon. Tonight. Ayan, good evening po. So we are waiting. Ayan. Ayan, hinihintay ko yung mga kapatid ko. Let's go. Message ko lang po yung mga revivalist dyan. Ang ating mga Deborah. Ay, good evening po kay Sister Jaan. Sister Jaan Ingram. Andaya. Good evening kapatid. Sa ating mga... Ay! Edward Venus. Bakit ka nandito? Wala ka sa main? So, hinihintay ko lang yung mga Deborah na hinihintay ko lang yung mga Deborah na mag-online. Wala akong mabasang comment. Promise. Or wala talaga. Ay, di ko marinig. Well, watch it later. Wow, thank you. Antay ko lang yung iba. Kasi 8. Ayan, 8 na. 8 naman talaga yung pinakaano namin. Ayan, good evening po. Intayin ko lang yung iba. Hindi ko marinig. Antayin ko lang yung iba. Antayin ko lang yung mga Deborah. Ayan, good evening po. Ayan, 9 viewers na. Kay Miss Rodel Abraham, Edward Venus. Ayan, Sister John Ingram. 12 na siya. Hindi ko alam kung sino yung 12 mga kapatid, pero hindi ko nakikita. Pero hinihintay ko po yung mga Deborah na pumunta dito. Ayan. Kasi dapat, devotion namin ito, pero sinabi po kasi ni Lord na i-ano po ito, i-live. Kasi para sa lahat siya. So, I know, mariremind po ang bawat isa sa atin tonight. Ayan, you can share po our live, no? Ayan, good evening po kay Miss Micah Jasmine. Shout out daw from Taguig City. Kay Marie Rose Marquez. Kay Shikaina. Ayan, Shikaina Hosenia. Please po share the live. Ayan, share po natin yung ating live tonight. And sa lahat po ng kapatid, kaibigan nyo na alam nyong ma-awaken sa message ngayon,
Ayan, good evening po kay Sis Ron Agasita, tama po ba? Ayan, so ang atin pong pag-uusapan is about fear for the Lord. Crucify your flesh. So ayan, so alam ko maraming ma-awaken ngayon or maraming makaka-relate po sa ating topic. So, hinihintay ko lang po yung iba. Ayan, 8:02, mga 8:05 po. So, ayan. Ayan, good evening po. Amen. Deborah Arise. Ayan, yun sa mga Deborah po. Pwede ba paki-mention dito yung mga nasa Deborah na GC? Ayan, good evening po kay Pastor Leo Cariga. Good evening po, Pastor. Ayan, you can share the live stream. Ayan, na-miss ko pong mag-live. So, ayan, napakaganda po ng topic na binigay ni Lord tonight. And I know, I believe na dapat po talaga, GMIT Fellowship po ito. Pero, inireveal ng Lord na kailangan i-live. So, nagpaalam po tayo na makapag-live po tonight. Kasi napaka-importante po ng mensahe ni Lord ngayon. So, ayan po. 15. Sige po, maghihintay pa po tayo. Shalom kapatid. Ayan. Si Ariel hindi ko pa nakikita. Ariel Bautista. Wala pa si Ariel Bautista at si Rogeline Cañas. Yan, wala pa. Tinitingnan ko yung una ng Deborah eh. Kailangan present po sila. I'm so excited po for tonight. Yan, 14. So, sige po, pwede tayong mag-start. 8:04 na po. Ayan. Pwede na po tayong makapag-start nito. Si Regine, out niya 8 p.m. So, I believe na buhay natin yung live. Ayan, good evening, Regine Arnar. Ayan, sabi niya, good evening po sa lahat. Ayan, good evening kapatid. So, sige po, let's start na po kasi 8 naman na. So, I believe nahahabol na lang po yung iba. Nakalimutan ko si maganda nating kapatid from Batangas. So, ayan, 16 viewers. So, hello po. Good evening sa 17 viewers na padagdag ng padagdag. I believe na may message po si Lord ngayon. So, uulitin ko po, dapat po talaga GMIT po ito. Fellowship ng mga Deborahs. Pero, I believe na si Lord po talaga, ang kikilos po sa gabing to. And I believe na si Lord po ang mangungusap sa puso ng bawat isa. So, mag-comment lang po kayo if ever na mahina yung boses ko, hindi nyo marinig or putol-putol. Ayan, good evening sa bawat isa. Ayan, na-mention na yung mga Deborah. So, ayan, good evening po. So, sige po. Bago po tayo mag-start, dapat may music pa tayo, konting music lang. Pero, let's get in na sa pag-uusapan natin tonight. Ayan, si Miss Estela. So, I believe naman na Paki-share po ng ating live, mga kapatid. Ayan, blessed evening. Ayan, paki-share po ng ating mga live. You can tag your friends sa ating comment section para po makapakinig din po sila ng salita ng Diyos. Sige po. Let's pray tonight and I believe na si Lord po ang mangungusap sa atin ngayon. So, lang tayo ng background music, Let's welcome the presence of the Lord, Holy Spirit, na walang kahit nasa kanya-kanya tayong tahanan or nasa naman tayo ngayon nasa labas sa trabaho. Let's welcome the presence of the Lord, Holy Spirit kasi importante po iyon. Magdala tayo ng background natin. Good evening. Ayan. Good evening po, Jelor Dasugo, Abigail Sancha. Ayan. Good evening po sa bawat isa. Sige po. Let's pray na. 17. Good evening po sa 17 viewers. Tataas pa yan ng... Ayan. You can mention your friends po sa comment section at tayo mag-sisimula na. Ayan. Oh. Ang tagal. Sige po. Let's start na po. Let's pray. Let's intercede tonight na hindi na nakawin ng kaaway yung mga salita ng Lord na ipapaabot niya po sa atin tonight.
Sige po, let's welcome the presence of the Lord Holy Spirit na hanggang sa inyong mga tahanan, nasan ka po ngayon, nagtatrabaho ka, maranasan po natin yung tangible touch talaga ng Panginoon. So sige po. Hallelujah, Jesus. Welcome your presence tonight, God. Welcome the presence of the Lord Holy Spirit tonight in our midst. Hallelujah, Jesus. We glorify your name. We magnify your name tonight, God. We honor you. We worship you, oh God, right now. Hallelujah, Jesus. Your presence, God, your tangible presence tonight in the mighty name of Jesus will manifest to each and every one of us kahit nasa mga bahay ang bawat isa. Kahit magkakalayo kami right now, God, that in one spirit, nasa isang accord kami, Panginoon. Tonight, God, in the spirit realm, I pray, God, na may ginagawa ka na right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, that whatever distractions right now will be broken in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. O Holy Spirit of the living God, O Holy Spirit, we welcome you right now. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang magsalita sa gabing ito, Panginoon Lord God. Let your word speak. The truth will set us free, O God, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God, na ngayon palang, Panginoon, sinasawatan na namin ang gawa ng kaaway in the mighty name of Jesus, that they will flee right now in the mighty name of Jesus, that every distractions right now ay hindi makakaistorbo sa amin tonight in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lararabababasen reninik halarabaso. Ora babababasaya rarabaso kinamaran terenimin mashalarana yarana namaso. Halaradabaya kalarabason terenimin shalarabasay. Harabababa kinarana son terenimin shasalaradadarashe. Your power, O God, ang gagalaw, Panginoon, sa gabing ito. Let your word speak. Empower your people, God, tonight. Awaken them, Panginoon, in the mighty name of Jesus. That every spiritual blindness, dryness, and deafness will be broken tonight in the mighty name of Jesus. Lahat na kasinungalingan ng kaaway na itinatanim sa iyong mga anak, tonight will be broken in the mighty name of Jesus. Let your anointing overflow. Let your power overflow. Let your fire overflow in this screen tonight in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus the Christ, let the anointing of the Holy Spirit flow in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Thank you, Father God in heaven tonight. Lord Jesus, may your name be glorified in Jesus' mighty name. Amen and amen, amen and amen, amen and amen. So ayan, so tapos na po yung ating prayer. So sige po, patuloy po tayong mag-invite ng ating mga kapatid, kaibigan. So ayun po, so napakahalaga po ng message po ni Lord ngayon. So alam niyo po, habang nireveal po ito na Lord last month pa po talaga, nagtanong po talaga ako kay Lord na, Lord, saan po ba ito ila-live? Sa Facebook ko na lang. Kasi gusto ko sa Facebook ko. Pero hindi inalaw ng Lord doon. Kung ano yung instruction niya sa Youth Revivalist page. Kaya sabi ko, Lord, mas marami akong friends doon sa account ko. Pero hindi, si Lord po talaga yung masusunod. And ito pong live na ito, sabi ko nga po kanina, dapat sa Gmit siya, sa fellowship po siya ng mga Deborahs, pero hindi po inalaw ng Lord. Kasi gusto ng Panginoon na hindi lang sa amin, na mga kababaihan, pero sa mga kalalakihan din po. Na lahat, sa mga nanay, sa mga tatay, lahat po. And actually, last month po ito, then humingi ako kay Lord ng confirmation. Sabi ko, Lord, ito ba, isi-share ko ba to? Ganito, ganyan. Noong nakaraan pa to, pinapalive ng Lord. Last month pa po. Pero talagang humingi ako kay Lord ng confirmation. And alam niyo po ba, na may isang taong nag-approach sa akin, no? In a prophetic, no? Nakatanggap ako kay Lord ng prophetic word. Chat po siya, no? Nakatanggap ako kay Lord ng prophetic, nagaling kay Lord ng prophetic word na kailangan mo nang gawin yung pinapalive ni Lord. Kailangan mo nang sabihin yung mga, itong ano na to, lahat ng pinapasabi ni Lord. So yan, good evening po kay Fiona Marie. Lahat ng kailangan ko daw na sinasabi ng Lord na sabihin ko na o ipalive o pinapagawa niya, dapat ko nang gawin. So nung time na yun, nag-pray ako ulit. Chinat ko pa siya, sabi ko, bakit ako? Bakit ako inutusan ni Lord? Sabi naman niya, bakit ka nagtatanong kung bakit ikaw? Pero I asked, sabi ko, uy, ito nga yung confirmation na to. And I believe na ngayon po may gagawin si Lord sa atin tonight. Kaya po talagang kailangan po natin ngayon maka-tune in and sirecite po natin yung salita ng Lord. And ayan, good evening po muli sa bawat isa. I believe, let's declare na yung message ni Lord ay para sa atin. So kung nakikita nyo po sa taas po, ang title po natin is, Let's Pray
for the spirits of fear for the Lord, no? And crucify the flesh. Ang sabi ko doon, crucify the flesh. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. So, niremind po ko ng Panginoon that this generation is maraming nagmamahal sa Panginoon. We are claiming na mahal natin si Lord. Yes, I love you, Lord. We are claiming na mahal natin lahat si Lord. No, kahit sa aspeto, Lord, I love you. Good morning, Lord, I love you. Pero alam niyo po ba na ito ang nireveal ng Lord. Marami sa atin na nagmamahal sa Panginoon pero wala na pong takot sa Panginoon. Ayan, so ngayon ito pong tatalakayin natin. That let's pray. Ayan, let's pray for the spirits of fear for the Lord. Crucify your flesh. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Ayan. So, the holy fear of God. Ang gagamitin ko pong verse tonight is in Isaiah chapter 33 verse 6. There shall be stability in your times. The fear of the Lord is your treasure and His treasure. So, sabi po dito, the fear of the Lord is your treasure. So, ibig sabihin po pala ang pagkatakot sa Panginoon ay isang treasure sa ating mga naglilingkod sa Panginoon. No, treasure. Pag sinabi pong treasure, what will you do sa isang treasure? Halimbawa po sa gold. Ano po yung gagawin natin sa gold? Di ba po pag may treasure tayo, yaman. Nilalagay natin, di ba, may bodyguard ka pa niyan. Kasi mayaman. Kumbaga yung treasure na binaon mo doon, kailangan nakalak, kailangan secured. Tama po. So, ganun din po pala sa fear. No? Fear natin sa Panginoon. Kailangan secured, kailangan nakalock, kailangan nakabantay. Doon ko na-realize na kailangan pala sa isang Kristiyano, yung fear for the Lord ay lagi nating daladala. Hindi siya nawawala. Hindi lang yung pag-ibig natin sa Diyos ang daladala natin while we are still preaching the gospel, Bible study, kahit saan. Hindi lang pala dapat yung pagmamahal sa Panginoon ang ating daladala. Amen po. Hindi lang pagmamahal, pero yung fear for the Lord. And sabi po dito, what is the fear of the Lord? What is the fear for the Lord? Sabi po dito, it is not to be scared of God. Iba po ang scared of God sa fear of God. Fear of God or scared for God, scared of God. Kasi pag sinabi pong scared of God, it is something to hide. Amen. Pag sinabi mong scared of God, it is something to hide. Pag sinabi pong fear of God, nothing to hide. Ibig sabihin po pala, pag tayo po takot sa Panginoon, nothing to hide. Takot, di ba may takot tayo kay Lord? Wala tayong itatago. Iba po ang scared, kasi something to hide. And sabi po dito, di ba nung unang panahon, sa Egypt, yung mga Israelites, alam po natin ang kwento ni Moises. Tama po, ni Moises. And sabi po sa Exodus chapter 20 verse 20 in New King James Version, Moses said to the people, do not fear, for God has come to test you. Ayan. Do not fear, for God has come to test you, and that His fear may be before you, so that you may not sin. So, ibig sabihin po pala, importante na magkaroon tayo ng spirits of fear for the Lord, kasi para po malayo tayo sa paggawa ng kasalanan. Malayo tayo sa paggawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Kaya marami sa atin ngayon instant lang, parang, gagawin ko muna to. Alam niyang mali, ginagawa niya pa rin. Why? Kahit alam naman niyang nakatingin si Lord, kahit alam naman niyang mahal niya ang Diyos, pero ginagawa niya pa rin. Why? Nagagawa niya, bakit? Kasi kahit mahal niya si Jesus, wala na siyang fear sa Panginoon. Wala na siyang takot sa Panginoon. So, di ba, sabi dito, and that His fear may be before you, so that you may not sin. Kaya kailangan po talaga natin na mag-pray ng let's pray for the fear of the Lord, para malayo tayo sa kasalanan. Alam niyo po, last Monday, nung nireveal po sa akin to ni Lord, last night talaga yun, sabi ko, magla-live na talaga ako. Susundin ko na yung conviction ni Lord. Nung time po na yun, umiyak ako ng umiyak. Kasi marami pong nireveal si Lord. Unang-una po, ito, example ko po sa sarili ko. Dati, pag pumupunta ako sa church, kailangan 8 a.m. nasa church na ako. Kasi music team ako. So, kailangan nandun. No, kahit mag-back up ka, 8 a.m. nandun ka na. So, covenant ko yun kay Lord. 8 a.m. Pinagpipray ko yung palibot ng church, lahat. Yung mga instrument, ganon. Nito na pong time na to, last year pa po yun ha, sobrang init talaga. Mainit pa rin naman ngayon. Ayan, nitong time po na to, dumating sa point na, Lord, marami na kaming kakanta eh. Marami na kaming worship leader.
palitan, 3 na kasi kami nagpapalitan, no? 3 na kami nagpapalitan, Lord, okay na yon, no? Okay na yun na na malate ako. Dumadating po ako 8:40 kasi hindi naman ako magpapaawit eh. Pero alam niyo po, na-realize ko, nagagawa mo yan kasi wala ka ng takot sa akin. Lagi mong sinasabi na mahal mo ako sa iyong mga labi, in actions, pero wala ka ng takot sa akin. Bakit? Kanino mo ba yun ginagawa? Sa tao o sa akin? So, nung Sunday, na-awaken ako, kailangan 8 a.m. makarating ako sa church. Alam niyo po yung ginawa ko, kailangan 8:00. Kailangan nakatungtong na ako sa pinto ng church. So, kailangan madaling madali ko talaga. Alam niyo yung takot? Doon ako pinagarian ng takot last Monday. Last Sunday lang hanggang Monday. Pinagarian po talaga ako ng takot nung nagising ako ng Sunday ng morning. Grabe talaga, iyak ako ng iyak. Yung takot ko kaiba. And I believe that it is the holy fear of God. Nalala ko dati yung Thursday, example ko po Thursday, every Thursday, ginagalang ko kasi talaga yung oras. 7 p.m. andun ako sa corporate. Pero na-realize ko kasi, pag sa corporate kasi, Lord, nagchichismisan pa sila, nagkukwentuhan pa sila. Pwede bang 7:20 or 7:30? Nagkukwentuhan pa sila eh. Pero doon ko na-realize, nagagawa mo na yan, nasasabi mo na yan dahil wala ka ng takot sa akin. Palang wala na akong respect. Then, sabi ko, oo nga Lord, no? Hindi mo yan ginagawa sa tao, ginagawa mo yan para sa akin. Kung ano yung covenant mo nung umpisa, kaya nga doon ko na-realize that you must go back to your first love to Jesus. Kaya doon ko na-realize na, Lord, bakit may mga Kristiyano na nawawala ng apoy? Lord, bakit may mga Kristiyano na wala ng fire? Hindi na kagaya ng dati yung pag-serve nila sa'yo. Doon pinarealize ng Lord kasi nawawala na sila ng takot sa akin. Hindi na sila natatakot sa akin. Hindi na sila natatremble sa mga words ko. So doon ko na-realize, alam niyo po, grabe yung iyak ko. Lalo na nung Monday, grabe talaga, parang sampal sa akin to. Pero I believe, iba po mag-correct si Lord. Kasi kahit correction siya, walang condemnation. Yung correction na galing kay Lord, though masakit, pero may comfort. Ganun po yung correction na galing kay Lord. And sabi nga po dito, the fear of God is to be in awe of Him. Ulitin ko po, the fear of God is to be in awe of Him. So pag sinabi pong fear of God, to honor, to tremble, revere, esteem, respect, value, and venerate Him more than anything or anyone else. Sabi nga po, when we love God, we will love what He hates. And when we love God, we will love what He loves. Baliktad. And we will hate what He hates. So doon ko na-realize na, Lord, kailangan ko, I will go back to my first love to you. No? Kailangan po natin every day, we will go back to our first love to Jesus. Kasi hindi natin alam na yung nawala na tayo na takot sa Panginoon, yun na yung nagpapalayo sa atin. And ito lang po, minsan sa atin, nakakaramdam tayo na, Lord, bakit yung iba ginagamit mo ng matindi? Bakit ako ganito lang? Bakit hanggang dito mo lang ako ginagamit? Meron pong ganun sa atin nagpo-question. And dun ko na-realize po that no anointing because you tolerate sin. Marami sa atin wala ng anointing, wala ng apoy, wala ng pagdaloy ng pagkapangyarihan ng Panginoon because we tolerate sin in our lives. Alam mo yung sin na alam mong mali, ginagawa mo pa rin. Aray, tinamaan ako, no? I am preaching to myself, no? Kasi rin po ako, subject po ako dito na nag-share tonight. And sabi nga, what you announce, you unlock. Kaya nga po, pinapa-announce ito ng Lord, no? Pinapa-live ito ng Lord to unlock para makalaya ang isang tao. And yun, in Hebrews 1:9, New King James Version. Because you loved righteousness and hated lawlessness, therefore, God, your God, has anointed you more than your companions. Kaya pala may mga tao na kagamit-gamit sa Panginoon, sobrang anointed sa Panginoon, because they love righteousness and hated lawlessness. Na yung takot sa Panginoon. Kaya pala kahit sabihin mo na, hindi naman yung matalino, hindi naman yun maraming alam. Pero yung tao na yun, sobra-sobra yung pagkatakot sa Panginoon. Amen. Sobra-sobra yung pagkatakot sa Panginoon. Iba siya mag-respond sa Panginoon na pag sinabi ni Lord, sunod agad. Madadaanan po natin yung number 2. Pag sinabi ni Lord, sunod agad. Iba po ang taong may ganun. So what is the fear of God? Unang-una po, what is the fear of God? Number 1, tremble at His presence. Ayan. Tremble at His presence. In Psalms 89, verse 7, New King James Version, God is greatly to be feared. Ayan. God is greatly to be feared in the assembly of the saints and to be held in reverence by all those around Him. Ulitin ko po. God is greatly to be feared in the assembly of the saints
and to be held in reverence by all those around him. In Psalms 89:7, New King James Version. So, feared in the assembly of the saints. I see Jesus in you. Good evening po, Evangelist Ronald Palomo. Hello po, I see Jesus in you. Good evening po. Ayan, God is greatly to be feared in the assembly of the saints. So, ibig sabihin po pala, greatly to be feared. Halimbawa po, eto lang po example sa atin. Meron tayong every Sunday na gathering sa church. Hindi lang siya basta gathering. Because Sunday is not an ordinary day. Sunday is an extra special day for the Lord. Kasi Sabbath day po ito. So, hindi siya ordinaryo. Ang Sunday po, hindi ordinaryo ha. Extraordinary day. And alam niyo po, dito po ako ginising ng Panginoon. That many of us churches in the Philippines, no, hindi lang sa Philippines, sa ibang bansa, marami sa atin ngayon na churches na leader sila ng church. Hindi ako exempted dito. Leader sila ng church, tumatayo sila sa pulpit, no, tumatayo sila sa pulpit, nagigitara, nagda-drums, kung ano man ang ginagawang ministry. Alam nyo yon, tumatayo sila sa harap, not knowing that they serve a holy God. That they serve a holy God, doing sexual immorality, fornication, porn, lust, masturbation, lahat ng sin na ayaw ng Panginoon, ginagawa ng mga naglilingkod sa Diyos. And doon ko na-realize na, Lord, why? We love you. Mahal ka namin. Sinasabi naming mahal ka namin. Yes, you love me. But wala na kayong takot sa akin. Wala nang takot sa akin ng mga taong ito. Na, alam niyo yun, hindi na natin ginagalang si Lord. Kahit nasa pulpit, kumakanta, anumang ministry ang ginagawa niya, pero wala na. Living in sexual immorality, living in sin. Living in sin. And doon ko pong na-realize, talagang umiyak ako doon kay Lord. Sabi ko, grabe yung compassion ni Lord. Grabe yung passion ni Lord. Grabe yung awa. Grabe yung grace and mercy. Alam niyo po, napaluhod talaga ako ng time na yun. Umiyak ako ng umiyak. Sabi ko, Lord, have mercy. Have mercy on us. Talagang grabe yung iyak ko kasi naramdaman ko yung grieve. Alam niyo yung ano ng Holy Spirit talaga na you are doing kahit anong ministry but you are living in sin. And lagi po nating tatandaan, God is not mocked. Doon ko po talagang inano ng Lord, God is not mocked. No, although you are serving the Lord, you are doing lahat ng ministry, magaling ka. No, lahat ng ministry kaya mong gawin. Lahat ng ministry available ka, no, lahat. But you are doing in secret sin. Tapos tumatayo ka sa pulpit, kumakanta ka, ganito ginagawa mo. No, you are living in sin, yet God is not mocked. God is not mocked. Nagchichismis ka kahapon. Nagchichismis ka kahapon. Tapos, grabe yung chismis mo, kumakanta ka sa harap, nag-gossip ka, tapos kung anong ginagawa mong ministry, God is not mocked. No? Let's go back to our first love to Jesus. Let's go back na let's pray, no, Lord, bigyan mo kami ng fear. Holy fear for you. No, holy fear for the Lord. Holy fear. Na alam niyo po, sabi nga, purity and holiness, no, na dapat maibalik sa mga churches. Purity and holiness na dapat maibalik sa body of Christ. No, kaya I believe na hindi to aksidente na pinalive ng Lord. No, kasi gusto ng Lord, bumalik po tayo sa first love natin sa Kanya. Hindi lang ito sa gumagawa ng secret sin, but yung oras natin sa Panginoon. Ito lang halimbawa. Lord, sobrang pagod na ako sa work. Pagod na ako sa school works. Ang dami ko na ginagawa. Pero dati, iba ka mag-pray kay Lord. Dati, iba ka kung paano mag-secret place. Pero ngayon, ano nangyari? Kasi grabe yung temptation ni Satanas. Kasi grabe yung pagod ko. Pero alam niyo po, doon ko na-realize, pina-realize sa akin ni Lord last Monday, na kahit gaano kakapagod, pero kung fear of the Lord, yung spirit of fear for the Lord, ay talagang, alam mo yun, malakas sa atin, kahit gaano kakapagod, you will stand. Uupo ka, mananalangin ka talaga. Sabi ko, grabe talaga. Grabe si Lord. Sabi ko, grabe ka, Lord. Grabe ka. Ayan, thank you po sa pag-share, Evangelist Ronald Palomo. Thank you po. Grabe po. Praise God po sa buhay mo. Napapanood po kita palagi. Ayan, so, fear for the Lord. Kasi marami sa atin, no, ipanalangin po talaga natin yung mga churches. Hindi lang po tayo, hindi lang tayo nakakapakinig ngayon. Na, let's go back to our first love to Jesus, na wala ng respect sa Panginoon. Wala nang respect sa Lord the Holy Spirit. Wala nang respect sa body of Christ. Lagi po natin tatandaan that our body is the temple of the Holy Spirit. We must respect our body. Doon ko po na-realize na, Lord, grabe. Grabe ang pagkilos ni Satanas, right? Nitong season na po na ito. Kasi, na-share ko po ito last, nag-fellowship kami sa C6 ng Spiritual Fam. No, shinare ko po sa kanila na, in a vision, nakita ko yung marine spirits in a vision. Sa hindi nakakalam ng marine spirits,
mind-controlling spirits. Sa hindi naniniwala doon, ang masasabi ko lang, Hosea 6:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Ayan, so yun lang po masasabi ko. And marine spirits na yun, ayun po yung, ano may nagko-control sa isip. Nakita ko doon, maraming tao. Lahat ng taong iyon ay Christians, mapababae, mapalalaki. Lakad sila, maano siya na daan, malawak na daan. Maraming lalaki at babaeng lumalakad. Ganon. And yung ano na yun, yung mind control, yung marine spirits na yun, babae siya. And kaya niyang maging lalaki. And nakita ko din na vision na talagang ginagumaganon siya, o parang may ano yung mata niya. Na bawat isip ng isang tao ay nakokontrol niya. Na ito lang iisipin mo, yan lagi itatatak mo sa isip mo, yan lagi ang isipin mo, yan lagi ganyan ka lang, nakokontrol niya yung isip ng tao. Kaya marami sa atin, mostly, marami ang pabalik-balik sa sin. Pabalik-balik sa kung ano man yung dating ginagawa na hindi makalaya. It's because of the mind-controlling spirits, and that is the marine spirits. So, yun po, na-reveal ng Panginoon na nakakaawa, no? Yung ating mga kapatiran na ganoon. But, tonight po, alam niyo po bakit ito pinalive ng Lord? Kasi gusto ng Lord na makalaya ka. Gusto ng Lord na makalaya tayong lahat doon. At gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng spirits of fear for the Lord. Nung ayaw ni Lord na magpabalik-balik tayo sa sin. Gusto ng Lord na iwanan mo yan. Gusto ng Lord na bitawan mo yan. Whatever practice that merry-go-round sin, stop that practice. And we must repent tonight, after this live or during this live, we must repent sa mga sin na paulit-ulit natin ginagawa, na sinasaktan natin si Lord Holy Spirit, sinasaktan natin ang ating Panginoon. We are doing the ministry, but sinisira natin ang templo ng Panginoon. We are doing the ministry, mawala ng takot sa Panginoon. Amen po. Yun po yung nais na ipaintindi po sa atin ng Panginoon. We must have the holy fear for the Lord. Kapatid, yung mga dati mong ginagawa na gusto ng Diyos na balikan mo yon. And it is the right time kung naghihingi ka ng sign. Ito na yung sign, yung live na to yung sign na the Lord wants to awaken you. The Lord wants you to go back to your first love to Him. The Lord wants you na gusto ng Lord na i-remind ka na, anak, bitawan mo na yan. Ito na yung turning point mo na, bitawan mo na yan. Pag binitawan mo na yan, pagpapala, laksa-laksa ay darating sa atin. Gusto ng Lord na bitawan na po natin ang lahat na nagpapabigat o nagpapadelay ng ating mga blessings. Bitawan na po natin. No, kasi mahihirapan lang po tayo. Stop that practice. Stop that merry-go-round of sin. Stop that sin. No, kasi ayaw ng Panginoon, sabi ng Lord, nawawalan ka na ng takot sa akin. Kaya paulit-ulit mo na siyang ginagawa. Nawawalan ka na ng takot. Kaya po, remind po ng Lord sa atin, let's pray for the spirits of fear for the Lord. Sa lahat po ng churches, hindi lang po ito sa atin. Sa lahat, even mga pastors, mga ministers, lahat po. Lahat po talaga. And sabi po dito, crucify your flesh. Pag sinabi pong crucify your flesh, ano po ba ito? Yung laman mo ipako sa krus, ganon? Hindi po, no? The flesh that must be crucified is the sin. Ulitin ko po, the flesh that must be crucified is the sin. Is this the sin na paulit-ulit nating ginagawa. No, paulit-ulit nating ginagawa na sinasaktan natin ang ating Panginoon. And sabi po dito in Romans 6:13, NLT version, do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God, for you were dead, but now you are an instrument, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Ayan, do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God. Let's surrender. Yan, sabi ni John Calgarnica, let's surrender our lives wholly to God. Fully, holy to God. Let's surrender. Na Lord, yung sin na to, hindi ko mabitawan. Na Lord, yung practice na to, lagi pa rin ako nag-gossip. Lord, eto, hindi ko siya maano, pabalik-balik ako dito. And let's pray na mag-surrender pa tayo lalo kay Lord. And let's pray for the spirits of fear for the Lord. In Leviticus 10:3, New King James Version, by this who come near me must be regarded as holy. Sabi nga po sa isang verse po, diba? Draw near to God, and He will draw near to you. Tama po. Pero sabi po sa Leviticus 10:3, this who come near me must be regarded as holy. So, ibig sabihin, ang gusto ng Diyos, requirements ng Lord sa lahat ng lumalapit sa Kanya must be regarded as holy. Kasi walang makakalapit sa Kanya na hindi holy, tama. Pero, hindi naman tayo perfect kasi yun nga po, hindi tayo perfect kasi we're just a human, nandito pala sa mundo. Romans 3:23.
But, ano ang sabi ng Lord? We must stop that practice of sin na kinamumuhian ng Panginoon. Alam ko na alam po nating bawat isa yon. And must be regarded as holy. Lahat daw po ng lalapit sa Panginoon dapat, di ba, holy. May kalugod-lugod na pamumuhay. Banal na pamumuhay. Amen po. And sabi nga po doon, in Galatians 5:24, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Those who belong to Jesus Christ have crucified the flesh. So, ibig sabihin po pala, lahat ng belong kay Jesus Christ, they have crucified the flesh with its passions and desires. Pero, dun ko na-realize, I asked question to the Lord. Lord, ang sabi dito sa verse na to, those who belong to Christ have crucified their flesh. Paano po yun kung sinasabi namin na belong kami kay Jesus, but yet we are living in sin. But yet we are living in, ganun pa din, alam naming mali, pero ginagawa pa rin namin. Ano po yun? So, ibig sabihin, false convert kami. So, ibig sabihin, hindi pa talaga namin naibigay o hindi pa talaga kami totally belong sa iyo. Kasi, we are half sa iyo, half sa sin. So, ibig sabihin, hindi pa tayo fully belong kay Jesus if we are, alam mo yun, ang galing mag-reveal ng Lord, yung wisdom ng Panginoon. That if we are constantly sinning, alam nating mali, bumabalik pa rin tayo doon. So, ibig sabihin, half pa lang ako. Halimbawa, kung ganon, half pa lang ako na nasa iyo, half nasa mundo. So, ang galing lang po talaga ng wisdom ng Lord. And, sabi nga po dito, sa Isaiah, chapter 11, 2-3. New King James Version po, babasahin ko. The Spirit of the Lord shall rest upon Him, Jesus. The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the Spirit of the fear of the Lord. Ito maganda. His delight is in the fear of the Lord. Grabe, no? His delight is in the Spirit of the Lord. Meron po kasing tinatawag na 7 spirits of God. Ito po yung spirits of the Lord, spirits of wisdom, knowledge, understanding, might, spirits of counsel, and the last po is the spirits of fear for the Lord. Let's pray na magkaroon tayo nun. 7 na yon. And sabi nga po, I believe na Apostle Paul, meron siya sa 7 na yon. So yun po, no? And alam niyo po, lagi kong pinagpipray kay Lord. Bago ako lumabas, bago pagbangon ko sa umaga na, Lord, baptize me in the Holy Spirit. Araw-araw po yun. Lord, baptize me in the Holy Spirit. Lord, Holy Spirit, help me to live righteous today. Help me to live holy today. Help me to live righteous. Kasi baka mamaya paglabas ko ng kwartong to, masagot ko yung nanay ko. Iniisip ko yun, kung anong magawa ko, ganito, ganyan. Lord, help me to live righteous today. Help me to live holy today. Bago lumabas, ng bahay, paggising sa umaga, talagang pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. And doon ko na-realize, I've asked the Lord na, no, sabi ko, Lord, I'm sorry, no, kung nagkaroon ako, nawala na pala ako ng takot sa'yo. I'm sorry kung nakampante, no, nakampante ako na okay na ako, nakapante na ako, nandito na ako sa level na to. Pero, niremind ng Lord, kahit sa maliliit na bagay, kahit sa oras, kahit sa mga ginagawa mo dati na hindi mo na ginagawa ngayon. Kahit sa dati mong pagmamahal kay Lord, dati mong pag-ibig kay Lord, wala na ngayon. Sa dati mong passion kay Lord, na grabe yung passion mo sa Kanya, wala na ngayon. Sa dating fire mo kay Lord, sobrang, alam mo yun, yung pagiging on fire mo kakaiba, pero ngayon wala na. And the Lord reminded us, kasi wala ka ng takot sa akin. No, nawawalan ka na ng takot sa akin. Bukod sa sin na yon, nawawalan ka na ng takot sa akin. So doon ko na-realize na importante that we must repent and we must go back to our first love to Jesus. And Psalms 19:9, New King James Version, it says, the fear of the Lord is clean, enduring forever. So, sabi po dito, all of us will be tested in the holy fear of God. So, all of us po will be tested in the holy fear of God. Lahat po tayo ay susubukin sa holy fear ng Panginoon. Ikaw ba? Question right now. Ayan, may question and answer portion. Ikaw ba na nanonood at nakikinig ngayon? May takot ka pa ba sa Panginoon? Ikaw ba na nanonood ngayon? May holy fear ka pa ba sa Panginoon? Ikaw ba na nanonood ngayon? Alam mo yun, pag eto hindi mo nasunod, talagang grabe yung takot mo kay Lord. And right now, let's go for number 2. Ayan. Sabi nga dito, what is the fear of God? Number 2, to tremble at His word. So may takot sa kanyang mga salita. Ulitin ko, what is the fear of God? Number 2, to tremble at His word. In Isaiah chapter 66 verse 2, New King James Version, this is the one to whom I will look. He or she
who is humble and contrite in spirit, and trembles at my word. Trembles at my word. Trembles of God's word. Pag sinabi pong awe of God is to obey Him immediately. Ulitin ko po. Pag sinabi pong tremble of God's word, it means awe of God is to obey Him immediately. Ibig sabihin, sundin ang Panginoon agad-agad. Ito lang. Ito yung gusto ng Panginoon na pag-o-obey, na may takot pa tayo sa Kanya. Alam niyo po yung obedience na may takot sa Panginoon? Ito po yon. You obey if it doesn't make sense. You obey kahit walang benefits. You obey even if it hurts. And you obey kahit na alam mo kung bakit pinapagawa sa'yo. Yun yung obedience. Immediately obedience ng may takot sa Panginoon. You obey if it doesn't make sense. You obey kahit walang benefits. You obey even if it hurts, and you obey kahit na hindi mo alam kung bakit niya pinapagawa. Ayan yung holy fear sa Panginoon, sa pag-obey sa Kanya. Kaya nga po, let's be a pure bride of Christ. Let's be a pure bride of Christ. And sabi po dito, example, wait lang. Ayan. And sabi po dito sa Psalms 25:14, New King James Version, it says, "The secret of the Lord is with those who fear Him, and He will show them His covenant." So, ibig sabihin po, the secret of the Lord is with those who fear Him. So, ibig sabihin, sinishare lang niya ng Panginoon ang kanyang mga secrets, hindi lang sa secret place na, oy, alam mo ba, pag nag-secret place ka, share ni Lord sa'yo yung mga secrets niya? Yes. Pero sabi po sa Psalms 25:14, "The secret of the Lord is with those who fear Him." So, mas nire-reveal ni Lord yung sarili niya sa mga taong may takot sa Kanya. Mas nire-reveal ni Lord yung sarili niya sa mga taong alam niya na eto, isang pitik ko lang takot sa akin. Na alam niyo yung takot sa Panginoon, holy fear, mas nire-reveal ni Lord ang sarili niya sa mga taong yun. Kaya kung tayo nawawala na ng holy fear or takot sa Panginoon, then let's pray for that. Para po, ang secrets ng Panginoon ay ma-share din sa atin. So the secrets of the Lord are for those who fear Him. So God says, I share my secrets to those who fear me. Ulitin ko po. God says, I will share my secrets to those who fear me. In Psalms 25:14 NLT version, it says, friendship with the Lord is reserved for those who fear Him. With He share His secrets. O diba ang ganda ng Psalms 25:14? Friendship with the Lord is reserved for those who fear Him. With He share His secrets. Saan sa nag-share ng secrets? And alam niyo po, friend with the Lord. Naalala ko po yung sabi ng isang kanta, I am a friend of God. Diba? I am a friend of God. Ganon. So alam niyo po ba that not everybody is God's friend? Ulitin ko po not everybody is God's friend. Sabi po sa John 15:14, it says, New King James Version, you're my friends if you do whatever I command you. Ayan, ulitin ko po. John 15:14, New King James Version. You are my friends if you do whatever I command you. No, isipin po natin, si Abraham, na sabi ng Lord, ibigay mo ang iyong anak na si Isaac. Diba? Si Abraham, binigay niya si Isaac without questioning why. Si Abraham, ulitin ko, binigay niya si Isaac kay Lord. No, alam ko marami nakakalam ng story na to. Without questioning why. Kaya nung sasaksakin na, papatay na, no, ihahandog na, ni Abraham si Isaac, pinastop siya ng anghel ng Panginoon. Stop it. No, stop it. I know you fear me. And now I know you fear me. Na pag hindi, alam yun yung pagsunod, immediately, no, stop, no, I know you fear me. Now I know you fear me. Because you obey me instantly. Because you obey me even if it doesn't make sense. Because you obey me kahit walang benefits. Ganun si Abraham. Kaya nga, friends sila ni Lord. Kasi, grabe ang takot niya sa Panginoon. So, ngayon po, we are claiming that we are God's children. We are claiming that we are remnants. We are claiming that we are revivalists. Pero kamusta ang fear natin sa Panginoon? Nandoon pa ba? O, maaari po natin sabihin na mahal natin si Lord. Yes. Maaari natin sabihin natin mahal natin si Lord. Hindi lang sa labi. Yes, nakikita naman ng Lord yung heart natin. Hindi lang sa labi kita mahal, Panginoon. Mahal kita. Totoo yun. Kahit sa puso. Kahit hindi nakikita ng tao. But, meron pa ba tayong takot sa Panginoon?
Na yung mga dati mong ginagawa sa Panginoon, gusto niyang gawin mong muli ngayon. Yung love mo sa Panginoon dati, gusto ni Lord mabalik yun ngayon. Yung pagsaserve mo sa Kanya dati, kung paano ka mag-secret place kay Lord dati, kung paano ka lumuhod, kung paano ka umiyak, gusto ng Lord yun mabalik ngayon. Gusto ng Lord na bigyan tayo ng holy fear. And alam niyo po ba, ito po yung good news. Nitong week lang, this last Monday, na-reveal po ito ng Lord, that in these last days, I will pour out the spirits of the holy fear for the Lord. No, ipo-pour out ni Lord yung spirits of the holy fear for the Lord. In these last days, I will pour out that Holy Spirit that fear, no, ng Panginoon. Ipo-pour out daw niya. Sabi ko, wow, my Lord, sana nawa, makasalo ako ng holy fear for the Lord. Kiniklaim ko yun habang nagpipray ako. I claim it. Meron na ako nun. I receive it. I perceive it. I have it already in Matthew 11:24. Whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. I believe God na isa ako doon sa mapupur outan ng holy fear of the Lord. In these last days, sabi ni Lord, ipupur out ngayon. And I decree and declare na lahat sa atin na nanonood ngayon sa live stream na ito, I believe, I decree and declare na makakuha tayo, mapupur outan tayo nun ng holy fear for the Lord. So, yan po. So, let's continue. The Lord says, you are my friend if you'll do whatever I command you. That's tremble at His word. Yun po yung pagtatremble sa word ng Panginoon. And Psalms 112 verse 1, NLT version. How joyful are those who fear the Lord. No? Ulitin ko po. How joyful are those who fear the Lord. Kaya maraming tao wala ng joy sa heart. No, marami namang tao na hindi mo man nakitang nakangiti outside, pero grabe yung joy inside. Pero po, how joyful are those who fear the Lord and delight in obeying His commands. So, masiyahin pala yung mga tao na grabe yung takot sa Panginoon and nag-obey sa Kanyang commands. So, iba yung joy na binibigay sa kanila ng Panginoon na hindi kayang ibigay ng mundo, hindi kayang ibigay ng tao, hindi kayang ibigay ng mga bagay. Amen po? Ayan. So, malapit na po tayong matapos. In Psalms 112 verse 7 to 8, NLT version. Ito po maganda. Those who fear the Lord, do not fear bad news. They confidently trust the Lord to care for them. They are confident and fearless and can face their foes triumphantly. Ulitin ko po. Psalms 112 verse 7 to 8, NLT version, it says, those who fear the Lord do not fear bad news. They confidently trust the Lord to care for them. They are confident and fearless and can face their foes triumphantly. So, di ba, sa lahat ng mga may takot sa Panginoon, hindi sila natatakot sa bad news. Yan, kaya pala minsan tayo may takot sa bad news, takot sa sasabihin ng iba, di ba, takot sa bad news, takot sa sabihin ng iba, takot na ma-misunderstood ng iba, na hindi ko magagawa yan, baka ano sabihin nila. Ay, ayoko kasi baka ano sabihin ni ganito. Ay, ayoko ganito, ganyan. Mas takot sa tao kaysa sa kay Lord. Mas takot sa multo, meron namang sabi ng iba, mas takot sa multo kaysa kay Lord. Meron namang mas takot sa tao kaysa kay Lord. No? Iba po yung takot na ganon. Ano po? Ayan, lahat pala na may takot sa Panginoon, they are confidently and fearless and can face their foes triumphantly. Triumphantly, yun ang may takot sa Panginoon. There is joy. No? There is joy na hindi lang sa nakangiti. Nakangiti ka ngayon, pag uwi ng bahay, mukmuk ulit, wasak. Hindi yun ganung joy na galing sa Panginoon. No? Kaya dala po yun ng takot sa Panginoon. Grabe yung takot sa Panginoon, maraming benefits. Ayan. In Psalms 111 verse 10 and Proverbs 9:10, New King James Version, it says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ayan. Marami sa atin humihingi, Lord, bigyan mo ko ng talino sa pag-aaral. Lord, bigyan mo ko ng ganito, ganyan. Ang tanong, may takot ka ba sa Panginoon? Kasi the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagsisimula doon ng karunungan, katalinuhan. No? Doon ni-reveal ng Lord, paano kung tayo wala ng takot sa Panginoon? Paano yung wisdom? Ibibigay ba yun ng Lord? Mabibigyan kaya tayo, maambulan kaya ako ng wisdom kung wala na akong takot sa Panginoon. Amen po. Kaya po, let's have the spirits of fear for the Lord. Church, let's go back to our first love to Jesus. Baka po, nakakampante ka na. Baka po, eto kampante na ako dito. Baka po, tayo ngayon na nakikinig ngayon, ina-awaken talaga ng Lord. Huwag kang kampante sa kung nasan ka man ngayon. Huwag kang kampante na dyan ka na lang. Kasi, alam niyo po, inano tayo ng Lord
to more. No, more pa. Hello po good evening po kay Ate Maribeth Yap. Ay po Ate Beth, good evening po. Happy viewing. Ayan, kailangan pa natin ng more pa sa Panginoon. And yun po, inaano tayo ng Lord na mag-more pa. Hindi ka lang basta dyan tinawag ng Lord. I believe, kapatid. No, nandito ka. Kasi I pray kanina, sabi ko, Lord, I pray, I decree and declare na lahat ng makikinig at manonood ng live na to ay talagang iaano mo sa amin yung spirits of fear for the Lord. Spirits of fear for the Lord. And Lord, hindi lang yon. Yung hindi lang kami ganito. Mga kapatid, alam niyo po, dito ko na-realize. Sabi ko, Lord, I'm sorry kung nawalan ako ng fear sa'yo. I'm sorry kung nawalan ako ng takot sa'yo. I cried. Talagang, I bow my knees. Oh, Lord, have mercy. Nanawagan ako ng mercy. Have mercy on me, God. I am a sinner. I cried to the Lord. Sabi ko, Lord, I'm sorry sa lahat. Ganito, ganyan. Kung nawalan na ako ng takot sa'yo. I love you, yes. Pero yung takot ko pala nawala na sa'yo. Kaya pala, minsan okay lang sa akin malate. Minsan okay lang sa akin na pag dumating ako sa church, person worship na, preaching na. Minsan lang pala okay lang sa akin dumating sa church ng parang ano na, ganun pala yun. Minsan okay na sa akin dumating sa church na ano lang, na alam mo yun, minsan okay na sa akin mag-backslide. Eto lang, halimbawa, minsan okay na sa akin mag-backslide, Lord, kasi naparinggan ako sa church, kasi sinabi nila ganito, ganyan. Lord, sila ang may kasalanan. Magba-backslide na ako, alis na ako sa church. Ganyan din po ako dati. Pero alam niyo po ba, inawaken ako ng Lord? Nasasabi mo yan, nakakapag-desisyon ka ng ganyan, wala ka ng takot sa akin. Hayaan mo sila na magsalita kung ano man sasabihin nila sa'yo. Hayaan mo sila na magsalita, ano man ang marinig mo sa kanila. No, ano man ang marinig mo, hayaan mo sila. Kasi iba ka, iba siya. Iba sila. And kaya nga na-awaken tayo tonight kasi kailangan natin ng fear for the Lord. Baka yung iba na, baka yun na yun, wala na rin takot sa Panginoon kaya ginugosip ka. Amen? Kaya nga, fear for the Lord ay kailangan po natin yon. Kaya nga, minsan okay lang na malita ko. Kasi ano naman, tawag dito, okay lang na malita ko kasi di pa naman mag-uumpisa. 7 talaga yon. Dumating ka ng 7:30 kasi okay lang sa'yo. Hindi naman para sa tao yun, para kay Lord. Doon po ako na-awaken. And kaya pala ako ganun kasi wala na akong takot sa Panginoon. And right now, kapatid, I believe na lahat tayo na-awaken ng Lord. Let's go back to our first love to Jesus. All the body of Christ, we must live in purity and holiness. No, ayaw ni Lord na tumutungtong ka sa pulpit, pero gumagawa ka pa rin ng secret sin. No, aray mo, no, lahat tinamaan. Pati rin po ako dito subject. Gumagawa ka ng sin pero nasa harap ka, doing. No, God is not mocked. Ulitin ko po, God is not mocked. And you must stop that practice. You must stop that sin. Right now, na narinig mo, no, ang pagtawag na ito ng Panginoon, ang reminders, ang warning ng Panginoon, stop that sin. Stop that merry-go-round of sin. Or else, no, ang Lord mismo ang papalo sa atin. Gusto ba natin po yun? Napaluin muna tayo ni Lord bago tayo matauhan. Ngayon, nire-remind na tayo ng Panginoon. Sabi po dito sa Proverbs 4:7, getting wisdom is the most important thing you can do. Proverbs 14:27, the fear of the Lord is a fountain of life, to turn one away from the snares of death. Ayan, snares of death. Proverbs 15:33, the fear of the Lord is the instruction of wisdom. So marami pong benefits ang fear for the Lord. Ayan, maraming yung taong matatalino, yes. Nagsiserve sila kay Lord, professional sila nagsiserve kay Lord, mga ano sila, they have money, they have enough money to serve for the Lord. Pero iba pa rin yung taong may takot sa Panginoon kahit wala siya meron ng mundong to. Iba pa rin yung taong may takot sa Panginoon kahit wala siya kung ano man ang meron ng iba. Iba pa rin po yun. Kasi ang takot sa Panginoon, marami palang benefits. Alam niyo po nung sinerch ko po ito, hindi pala dapat maliitin ang pagkakaroon ng takot sa Panginoon. Kasi ang pagkakaroon ng takot sa Panginoon, maraming benefits. Ano pa? Ano wisdom? Turn away from snares of death. Ibig sabihin, ilalayo ka sa kamatayan. Hindi lang kamatayang physical, pero kamatayang spiritual. Kasi kapatid, ito lang na-realize ko. Kung tayo pala paulit-ulit na sa sin, na ayaw ng Panginoon, no, baka hindi natin na-realize, nasa spiritual deafness na tayo. Deafness ha. Iba po yung deafness. Kasi ang spiritual deafness, spiritual na pagkabingi. Spiritual deafness, pagkamatay na spiritual. Kasi mga kapatid, maaaring buhay ka physical, pero patay ka spiritual. Because of sin. Napabalik-balik sa sin. Pero alam niyo po, anong sabi po ng Lord? In these last days, I will pour out that spirit of fear for the Lord. And right now, talagang pinagpipray po natin na lahat po tayo ma-pour outan ng spirits of fear for the Lord.
mga kapatid. Kasi ito lang po, we cannot be anointed without the spirits of the Lord. No, marami sa, Lord, I want to prosper. Gusto ko, Lord, yung ministry ko mag-prosper. Gusto ko, Lord, mag-ascend. Gusto ko, Lord, mag-dethrone. Pero paano kung wala ka ng fear sa Panginoon? Wala ka ng banal na pagkatakot, holy fear for the Lord. That even your secret sin, no, tinutulugan mo ng Panginoon. Hindi naman po masama na maganda rin po yun na Lord, pahiga naman sa mo. Pahiga naman yan sa paa mo. Tutulog lang ako. No? Kumbaga, maglalambing kay Lord. Pero iba po yung pinapractice na natin na wala na talagang secret place. Na alam mo yung secret place, hindi na katulad ng dati. So, ayan. So, example lang po ng mga taong may takot sa Panginoon. Lalan niyo po si Cornelius. Alam ko po, lahat tayo nakakakilala kay Cornelius na nagbabasa ng Book of Acts. Ayan, Book of Acts, si Cornelius, wala po siyang relasyon sa Panginoon. Nalala niyo po? Pinapunta ni Lord si Peter kay Cornelius sa pamamagitan ng isang pangitain or vision. Sabi ni Peter, sabi ng Lord kay Peter, Pedro, may kakatok sa iyong pintuan, sumama ka sa kanya, ipapapunta kita kay Cornelius. Pero alam niyo po ba na si Cornelius hindi niya kilala si Lord? Kilala niya si Lord pero wala siyang relationship kay Lord. Pero meron siyang banal na pagkatakot sa Panginoon. No? Kaya siya nag-prosper ang buhay niya. Kaya importante po ang takot kay Lord. And si Abimelech at si Abraham. Nalala niyo po si Abimelech, walang relasyon sa Panginoon. Pero, di ba, binless ng Panginoon si Abimelech dahil sa takot niya sa Panginoon. And sabi po dito sa Genesis 23, sabi na po tayong matapos. But that night, God came to Abimelech in a dream and told him, You are a dead man, for that woman you have taken is already married. No? Patay ka ngayon, mamamatay ka ngayon. Kasi ang babaeng kinuha mo ay hindi mo asawa ni Abraham. Pero anong sabi ni Abimelech? Lord, I didn't know. No? Anong sabi po sa Genesis 26 NLT? In the dream, God responded, Yes, I know you are innocent. That's why I keep you from sinning against me. And why I did not let you touch her. Yes, alam ko, sabi ni Lord, yes, alam ko, Abimelech, na hindi mo alam na yung babae na yan ay asawa ni Abraham. Hindi mo alam. No? Kaya nga, nandito ako ngayon para balaan ka. Ibig sabihin po pala, no? You are an innocent, that's why I keep you from sinning against me, and why I did not let you touch her. Ibig sabihin po, Abimelech feared God. That's why God kept him. Ulitin ko po Abimelech feared God. That's why God kept him. Kaya marami pong benefits ang pagkatakot sa Panginoon. No? Kasi, di ba? Nakikip ka ni Lord. Meron pang instruction of wisdom. Ang dami palang benefits ng fear of the Lord. No? Hindi natin na pag-aaralan pala masyado. Pero ang daming benefits ng fear for the Lord. And right now po, no, pero ngayon, no, eto, natatakot sa Panginoon, pero ngayon marami sa atin, hindi na natatakot na gumawa ng sin. They know, alam nila na sin yon, pero paulit-ulit, pero Lord, magre-repent na lang ako mamaya. Lord, mahal kita, pero last na to. Yung mga ganon. Nangyari po sa akin yan. Lord, mahal kita, pero last na to. Pero hindi mo alam, hindi pa pala yun yung last. Lagigats po natin, sabi nga po sa Bible, the devil is always roaring like a lion looking someone to devour. Kaya mga kapatid, po tayong pakampante. Kasi habang nandito pa tayo sa mundong ito, habang nabubuhay pa tayo sa Satanas, ay lagi tayo itatempt. No? Ang temptation, lalo na sa mga anak ng Diyos na ginagamit ng Diyos, greatly and mightily in His kingdom. Sabi nga po, work out your salvation with fear and trembling. Mga kapatid, work out your salvation with fear and trembling. No? Let's go back to our first love to Jesus. Lord, let's go back to our first love to Jesus. Lord, kung gaano kita kamahal dati, tulungan mo ako na maibalik yon. Kung gaano ako kainit dati sa iyo, Lord, tulungan mo ako na maibalik yon. Kung gaano ako ka-passionate sa iyo dati, ka-passionate sa salita mo, ka-passionate sa secret place, ka-passionate na mag-pray and speak in tongues, nawawala na ngayon. Lord, help me to go back or even more na relationship ko sa iyo. So yun po yung ipagpipray natin. That after this, kakalas, naging last na. Ayan. Tama, kakalas, naging last na. Ayan. Ayan. So, good evening po sa bawat isa. So, totoo po yun. So, ngayon po, I believe na ito po yung message ni Lord. Hindi lang ito para sa akin kasi binasag din po ako ng Lord. Pero lahat po, na body of Christ. No, lahat po tayo na body of Christ. Your body is the temple of the Holy Spirit. Lahat po tayo body of Christ. Stop that sin. No, right now, gustong tuldukan ng Lord. Stop that sin. Stop that merry-go-round of sin. Lahat po ng tumatayo sa pulpit, our God is holy and we must be holy.
No, kung alam natin na may ginawa tayong kalokohan, kung alam natin na may ginawa tayong hindi maganda, step down in that pulpit. Kasi si Lord, the God we serve is a holy God. No, kasi nawawala na ng takot yung body of Christ right now. Na, yes, nag-guest preaching naman ako. No, ginagawa ko naman ang lahat para sa Panginoon. Pero wala na palang takot sa Panginoon. Namumuhay na sa sin. No, at hindi nahihiya na tumatayo sa pulpit that yet they are living in sin. Ulitin ko po, God is not mock. God is not mock. Lahat po ng tinanim natin ay may aanihin. Aanihin din po natin. And the Lord right now tonight reminded us na stop that sin. Gusto ni Lord na makalaya ka dyan. Gusto ni Lord na mag-more pa tayo sa Kanya. Alam niyo po yun, hindi na ito yung situation. Alam niyo po, alam ko, lahat, halos tayo dito lahat, mga remnants, revivalist, no, end-time armies ng Panginoon, ginagamit ng Lord sa labas. Pero po, nire-remind tayo ng Lord na ang gusto ng Lord, mag-more pa tayo. Na mag-ask pa tayo ng Lord, I want more. I want more pa na, Lord, hindi mo lang ako inuna sa ganito lang ako. Lord, I want more. Hindi mo ako tinawag para ganito lang ako. Ganito lang situation ko, dito lang ako. Lord, I want more. More fire, more passion, more love, more fear. Lahat sa Panginoon. So, I've realized na kaya ako pala nagagawa yung mga bagay na yun dahil wala na akong takot sa Panginoon. Kaya pala nakakapag-disobey na ako dahil wala na akong takot sa Panginoon. Kaya pala naiisip ko na mag-backslide na lang ako, Lord. Kasi grabe yung mga bunganga nila, Lord. No? Kaya pala nakakapag-gossip na ako, Lord. Kasi wala na pala akong takot sa'yo. So, we must have that spirit of fear for the Lord. Huwag tayong kampante, mga kapatid. No, huwag tayong kampante. Ang gusto ng Diyos, bumalik ka sa kung ano-ka nung una na minahal mo siya. We must go back to our first love to Jesus. Yun po ang pinaka-message tonight. Go back to your first love to Jesus. No, wag mo na pong balik-balikan yung sin na yon. And gusto ng Lord tonight na tayo ay makalaya. Gusto ng Lord na tayo ay mag-want pa ng more. Mag-more pa, mag-want pa ng more sa Kanya. And hindi ko po ito shinare sa inyo para sabihin na kasi matagal ka na nag-serve kay Lord, kasi ganito, ganyan, may experience ka na, kasi ganito. Wala po. Kasi ako rin po ay sobrang binasag at kinorek ng Lord dito. And gusto pong i-remind ng Lord na He is a holy God. Hindi po siya tao. He is a holy God. He is Yahweh. He is the Messiah. He is the Savior. Tandaan po natin. Walang makakalapit sa Diyos kung tayo mismo hindi holy. Nakakalapit tayo lahat po ng meron tayo ng grace and mercy lang ng Panginoon. Kaya wag po nating sasayangin yung grace and yung mercy ng binigay ng Panginoon sa atin. Kaya po tayo mag-ayos ng buhay ngayon. Lord, I want more in my ministry. Na Lord, ito pinagkatiwalaan mo ko ng ganito. I want more. Gusto ko itong alagaan, mapalawak. Pero po, no, kung yung takot ba sa Panginoon meron pa tayo. Let's ask Him. No, reverence, trembles in His presence, trembles at His word. So yun lang po tonight. Salamat po sa 25 viewers. So kanina 32. So hindi naman tayo tumitingin sa dami na nag-views or nanonood. But I believe it's the Lord Holy Spirit, wonder-working power of the Lord Holy Spirit working tonight. So, ayan, good evening po. Ayan, naka 1 hour lang po tayo. Ayan, naka 1 hour lang po tayo. So, ang galing na talaga ni Lord kasi wala pong tao sa bahay namin. And sabi ko po kayo na kay Lord, Lord, sabi ko last na Lord, last sign. Pag walang tao sa bahay namin ngayong gabi hanggang mamaya, ibig sabihin, pinalive mo talaga to. So, wala kang tao. Ang galing na Lord kasi hindi ako makapag-live kung may tao. Pero I believe andyan na. Ayan. So, 9 na. Sige po, let's pray na. Po, so magbabasa na po ako ng mga comment. Ayan, good evening kay Rodelyn Cañas. Ang ingin ng aso namin, pasensya na guys. More power kay Ariel Bautista, Maribeth Yap, amen. Garnica Jan, kay Lord, I want more. Ariel Bautista, kay Mark Candelario. The Beloved Team, good evening po. And good evening, ayan. Nabasa ko na ba? Kay John Lloyd Reboot Manalon. Tama po ba? Good evening kapatid. Kay Kate Mali. Kay, hindi ko na mababasa lahat. Ay, Agdol Jamaica Kadalin. Hello po, good evening po. Let's share po the live stream. And I believe na may gagawin po si Lord sa bawat isa sa atin. Sa lahat po, kung tingin nyo po, meron po kayong kaibigan na mapaparemind sa live na to. Why not po? Hindi po natin ipagdadamot ang salita ng Lord. Let's share the live stream. Sino po pong, ayan, Miss Marga Mangela, yung Mangela. Ayan, kay Sister John Ingram. Ayan, so good. Ayan, Jessa Mayor Buban. So, good evening po sa bawat isa. So, tonight po, let's pray na po. So, let's pray. Kay Evangelist Ronald Palumo, ang galing. Hello po. Talagang galing. Shout out. Extend, please. Extend. Good night, Jen.
Thank you, sis, sa buhay mo at sa perfect reminder to let the fire again and be reminded that God is holy and we need to strive to live as holy. Amen. More. So tonight po, let's pray. Fiona Marie, good evening. Tonight po, let's pray. And good evening po kay Pastora Tata Rakita Gilyaduga. Ayan, good evening po. From America. Ante, saan ka nga nakatira ulit? Basta from America po siya. Ayan, good evening po. Viewers natin, taga ibang bansa. Good evening. Good evening there, ante. Ayan, sige po, let's pray na po. So, 9 p.m. na. So, 1 hour lang po tayo nag-start. Ulitin ko po reminders ng Panginoon. We must live holy because He is holy. Let's pray po tonight and let's declare the holiness ng Panginoon and that fear of the Lord is talagang magkaroon po tayo nun. Sige po, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord, the Holy Spirit. Wala po muna mag-aalis kasi magpe-pray pa po tayo. Importante po ang prayer. 1 hour lang naman po ito. Ayan, and I decree and declare na na-bless po ang bawat isa. Naway na pagpala po ang salita ng Lord. Naway na remind po tayong lahat. Hindi po tayo tumitingin sa dami ng viewers, but that 22 is na sa Panginoon. Importante. Sige po, let's pray na po. Sumabay po tayo sa pananalangin tonight. Ayan. Okay po, let's pray. Kahit po nandyan kayo sa mga bahay, let's pray tonight. Let's pray for the presence of the Lord na talagang, Lord, hallelujah, Jesus. Sige po, hallelujah, Father God. Hallelujah, Jesus. Ora baba baba sen rede bebe kalarada baso kolorobo serede dialarada babase. Hara baba bakila rada baba basan rana maya kularada baba sen rede de shalarada baba. Ni kalara namason rene ni kalara namaya. Rosa kalara de ya kalara namason rene ni shas kalara de ya kulorobo inanamaste. Alarada baya kuloronomos. Yes, God, tonight, Father God in heaven, we thank you. We ask for forgiveness, Panginoon Lord God, sa lahat na nagawa naming pagkakamali sa iyo. We bow down before your presence, God. You are a holy God. You are our precious God. Lord, walang Diyos na sa iyo ay may papantay, Panginoon. And tonight, God, we are asking, Panginoon, for the forgiveness of our sins, God. Patawarin mo kami, Panginoon, sa nagawa namin paulit-ulit na pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami kung nawala na kami ng pag-ibig, lalo na ng pagkatakot sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami kung yung pagmamahal namin dati sa iyo ay wala na. Kung yung passion namin dati sa iyo ay wala na. Kung yung fire namin dati sa iyo ay wala na, Panginoon God. And thank you for reminding us tonight that we should go back our first love to you, Panginoon God. Talagang, Lord, salamat, Panginoon. And dalangin ko right now, God, sa lahat ng viewers. There's 21 viewers. There's 32 viewers, Panginoon God. Right now, God, I pray that you will touch them right now. I pray that the Holy Spirit na mararamdaman ng bawat isa ang tangible touch mo tonight. In the mighty name of Jesus. Hura baba sen rene kalarada baso. God, that our church, that the body of Christ must go back to the first love to you. That the body of Christ ay talagang we must live holy for you are a holy God. Lord, we pray for that spirit of fear for the Lord sa bawat isa sa amin, God. We pray na magkaroon kami ng takot muli sa iyo, ng banal na pagkatakot ng holy fear because you are a holy and a justice God. Lord, I pray right now, I break every sexual immorality, every sin na nasa body of Christ right now ay ma-break in the mighty name of Jesus. In every churches, Lord, sa aming bansa, sa labas ng aming bansa, sa bawat born-again Christian church, sa bawat simbahan na si Jesus ang itinataas, nilangin ko, Lord, na mamuhay ng may kabanalan, mamuhay ng may takot sa iyo, Panginoon God. Lord, we are asking for your forgiveness. Have mercy on us, God. Have mercy on us, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na badatnan mo kami na namumuhay na ayon sa kalooban mo, namumuhay na kalugod-lugod sa iyong harapan, namumuhay na holy because you are our holy God. Forgive us, God. Have mercy on us, God. In the mighty name of Jesus, I decree and declare, Lord, na yung revelation mo, Panginoon, that in these last days, you will pour out that spirit of fear for the Lord. I decree and declare right now, sa lahat na nandito ngayon sa live stream, I decree and declare right now, that Holy Spirit of fear for the Lord, that Spirit God, ay magkakaroon kami niyan. In the mighty name of Jesus, I decree and declare, in the mighty name of Jesus, we claim, we perceive, and receive it, God, in the mighty name of Jesus. The Lord, start tonight.
magkakaroon kami ng maayos na secret place, maayos na Bible reading, Panginoon, maayos na relationship sa'yo, banal na pagkatakot sa'yo, Panginoon God, sa lahat ng pinapagawa mo, na hindi namin gagawin dahil sa tao, gagawin namin dahil sa'yo. Sa lahat ng pinapagawa mo, hindi kami nakatingin, hindi kami mag-iisip na may audience man sa wala. Pero Lord, ikaw ang aming audience, and we are just a performer lamang. God, help us na yung pagkatakot ay bumalik sa body of Christ. Help us na yung kabanal-banal na pamumuhay ay bumalik sa body of Christ. In the mighty name of Jesus, kung paano mo ginawa, kung paano na-form ang body of Christ before ng mga apostles, ay magkaroon kami ng takot, magkaroon kami ng pag-ibig sa'yo na malalim at banal na pagkatakot, God. Lord, tonight, I pray sa lahat ng mga kapatiran na nanonood ngayon right now, I pray, God, na sa mga hindi pa nakakalaya, sa mga sin, paulit-ulit sa kasalanan, na ayaw naman na nila, paulit-ulit sa sin, na hindi sila makabitaw, na nagagawa pa rin nila. God, I pray right now, I pray tonight that you will intervene in their situation. God, you are the God of the deliverance, and you are the great deliverer. You are the God of healing, and you are our great healer. I decree and declare freedom sa iyong mga anak, God, in the mighty name of Jesus. God, have mercy on us. Ibalik mo po ang holy fire sa aming mga puso. Lord, ibalik mo po yung fear kung paano ka namin minahal dati. Ibalik mo po yung fear kung paano ka namin pinaglingkuran dati. Ibalik mo po yung fear sa body of Christ in the mighty name of Jesus. Lord, that we must live holy, for our God is holy, gracious, and justice to forgive. God, I pray na ikaw ang patuloy na kumilos sa body of Christ. Lord, Holy Spirit, ikaw ang patuloy na mangialam at maghari sa aming mga buhay in the mighty name of Jesus. Lahat, Lord, ay mamumuhay ng may kabanalan at kalugod-lugod sa iyong harapan. Thank you, Father God, Lord Yahweh, Lord Jesus, Lord Holy Spirit. May your name, may the name of the Lord Yahweh ay naitaas sa gabing ito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Holy Spirit. Thank you for your presence, God. Thank you, God. We love you and we honor you. Thank you, God. And right now, we decree and declare na meron na kaming banal na pagkatakot sa iyo. Not just in tongues, not just sa labi lang, pero sa puso, Panginoon, meron na kami nun. Thank you, God. Thank you, Lord Yahweh. Thank you, Lord Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen. So, yan po. Good evening po sa 24 viewers, 23. So, salamat po sa panonood at pakikinig ng live streaming po na ito. See you po sa next live kung kailan po ulit tayo papahintulot ng Panginoon. I believe na na-awaken tayo ng message ni Lord tonight. So, yun lamang po, 9 PM na po. So, sakto lang po. Shalom everyone! And God bless po sa inyong mga buhay. God bless you all. Shalom! I declare shalom po sa inyong mga buhay. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Great favor and great wealth. Shalom po!